Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang matinding kaso laban kay Mayor Go, abay heto at binunyag ang mga ahensya ng gobyerno kung saan binibaby ang Pogo. Ayon mismo sa isang senador, may conflict of interest dahil kumikita sila sa pera ng Pogo at ang iba nasusuhulan gamit ang pera ng mga sindikato. Dahil nga sa conflict of interest nila, hindi nila nagagawa yung regulation ng mabuti. No, kasi conflict of interest nila, may regulation power sila at may operation powers. Kumikita sila sa operation, pero sa regulation naghihigpit sila. At nakita ko ito yung isa ring butas ng PAGCOR, isang weakness ng PAGCOR, na hindi nila nare-regulate itong mga Pogo mabuti dahil kumikita sila sa kabilang banda. Gusto nila as many Pogo as possible. Bigyan kita ng halimbawa, ito lumabas rin sa committee hearing, na yung incorporators ng Zunyuan at ng Hongsheng, lahat peking address at peking tao. Hindi mahanap ng committee secretary kung nasaan sila. So, dapat ang ginawa ng PAGCOR dyan, inisa-isa nila mga incorporators. Pag nakita nilang peke at hindi mahanap yung address, kaagad wag nabigyan ng lisensya. Pero yung Hongsheng at Zunyuan nabigyan ng lisensya. Kaya naka-operate pa sila eh. Naka-operate pa sila. Accountable din sila, definitely. No? That's why hindi lang natin titignan yung accountability ng mga sindikato or ni Go Huaping. Accountability rin ng PAGCOR, even PSA. Dapat accountable din sila dito dahil nga nakita natin na napakalaking butas sa sistema natin itong birth certificate at late registration. Para sa akin, mas malalim pa ang dapat nating imbestigahan dito sa late registration. Makita talaga natin kung ilang late registration ang mabigyan at ilang doon sa late registration kumuha ng passport. Dahil nakita ko yung trend, pag binigyan ng late registration, and next step kukuha ng passport. Tapos sasabihin, Filipino passport ito at Pinoy ako. No? Pag tinignan mo yung supporting documents, late registration process or late registration birth certificate ang ginawa nila. So may pattern na nangyayari. At na-detect na rin yan ng DFA na ganyan ang nangyayari. Sagot naman ni Alice Go at ng kanyang legal teams, kakasuhan nila ang lahat ng nagpakalat sa kanyang mga legal documents at mga litrato nila ni dating Pangulong Duterte. Matapos naman mag-resign ni BP Sara bilang cabinet member ng Pangulo, abay to the rescue itong si Harry Roque at binunyag ang dahilan umano ng paglayas ni BP Sara. Well, siyempre, nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni BP Sara at ng pamilya ng presidente. Sa tingin ko talaga, nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Kaya lang, tinitignan ni BP Sara kung magtitiis pa niya na maging kabahagi ng First Family. Pero yung mga pangyayari, ito ngayon lamang. Linusob po yung Kingdom of Jesus Christ, no, ng sandabukal na mga pulis. Siyempre, ang Kingdom of Jesus Christ, kilalang supporter ng mga Duterte at dyan pa sa syudad ng Davao. Nandyan din po yung sunod-sunod na pagtira sa mga personalidad na identified sa mga Duterte. At lately, ako po talaga inaatake, ako dinidemonyo ko, ginagawang demonyo. Ako naman po nananampalataya, nakakilala nyo na ako sa katagal-tagal at alam nyo naman po na ang pangyayaring sa akin ay dahil lamang ako po ay boses talaga ng oposisyon. Boses ng mga nabudol ni Ferdinand Marcos. Buwelta naman ng mga Marcos supporters, abay nagtampo ang Maka-China dahil nawala ng confidential funds at tinutugis na din ang kanyang puganteng pastor. Ayon naman sa isang political analyst, magandang hakbang ang pag-alis ni Sara kay PBBM dahil dito wala nang balakid para papasukin na ang ICC. Karihim ng meron pong kahusayan. Pangalawa, hindi maikakaila na ang kanyang pamilya, ang kanyang mga supporter, lintik ang paninira na ginagawa po nito sa ating Pangulong Bongbong Marcos at paghahangad nito ng mga ito na pabagsakin si PBBM. Kaya dapat matagal niya na nga pong ginawa yan the moment na nagsalita po ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid, ng panawagan ng pagbibitiw sa ating Pangulong Bongbong Marcos nang hindi niya po sawatain ng mga iyon, dapat nagkusa na siya bilang delikadesa na magbitiw sa pagiging miyembro po ng gabinete. At lumipas pang mga buwan, salamat naman at napag-isipan niya na finally bitawan na para na rin po sa ikabubuti ng ating mga mag-aaral na Pilipino. Muli namang ginisa ang ahensyang PSA dahil sa pagkontrata sa isang kumpanya na wanted pala sa Amerika dahil sa pagbebenta ng private data sa mga Chinese triads na kung saan posibleng itong mga triads na ito
ay napasok na din ang ating sistema. And we have found out, Mr. Chairman, along with our questioning in the last hearing, that the PSA have contracted a private company in the name of Unisys. Actually, ngayon lang po natin nalaman no last hearing that ang PSA contracted a PPP project with a Unisys Corporation. Am I right, PSA? Yes, sir. Correct, di ba? At itong contract natin sa Unisys, nasa phase 2 na po tayo, correct? Yes, po. At magkano yung first phase 1 natin na inubos na pera ng ano? Actually, kung public-private partnership siya, Ma'am Marisa, so basically, kung public-private partnership siya, ang unang gumagastos dito yung private, correct? Yes. How much was spent for the phase 1? For the phase 1, sorry, I have to get it, sir. But for the phase 2, we have 1.59 yung phase 2. I'm 1.5 asking billion. for the phase 1. How much was the phase 1? I'll check mo na yun. Ito mga pupunta kayo dito, hindi kayo handa. PSA. Sorry po. You know the phase 2 is 1 billion and 59 million. 590 million. 1.5. So you contracted Unisys. Did you undergo a due diligence Yes, before sir. accepting yung sa bidding process ng Unisys? The bidding process goes through the PPP, Your Honor, for the phase 1. And also for the phase 2, there's an open bidding conducted. Are you aware of the problem that have been encountered by the Unisys in the United States, the Department of Homeland Security? No, Are sir. you aware No. of it? No, sir. You are not aware of it. Yung problema ng Unisys sa FBI na kung saan they have contracted the Unisys Corporation sa Department of Homeland Security, which was discussed in the committee of the Congress of the United States, wherein they were accused of criminal fraud. And if I may read, Mr. Chairman, in 2006, Washington Post reported that the FBI was investigating Unisys for alleged cybersecurity lapses under the company's contract with the United States Department of Homeland Security. A number of security lapses supposedly occurred during the contract, including incidents in which data was transmitted to Chinese servers. Are you not aware of this? That these Unisys already encountered so much problems. Meron pa ako isang kaso sa kanila, Unisys also. And you contacted and contracted with this Unisys Corporation. 150 computers, according to FBI, were transferred to the Chinese government. All the data of the Department of Homeland Security. Are you not aware of this? We have no knowledge about it. Yun. Yan ang problema natin. Hindi tayo nag-due diligence. Ang problem, Mr. Chairman, dito po sa 1.7 billion contract ng Department of Homeland Security, yung kanilang 150 computer were traced to a Chinese language website for hackers. And this stealing of data and sending it to Chinese side, all the while that Unisys was certifying to the government that its network was secured. So kung Department of Homeland Security, ang kanilang mga data ay nanakaw ng Chinese government, what more? Ang Philippine government. Unisys, are you aware of this problem that was encountered by your company? Good morning, Mr. Chair. Yes. No, I am not aware about that. You are not aware. You are from Unisys, I am from Unisys Managed Services Corporation. Mr. President. And, and you are the president. Hindi mo alam itong naging problema ng korporasyon ninyo? And you are not aware also of the Washington Post na pinag-imbestigahan sa committee ng Department of Homeland Security that ang contractor ng Homeland Security na Unisys accused of overbilling their customers. And in accordance with your Glassdoor salaries of the Unisys in the Philippines, meron dito IT service desk analyst na kumikita o sinusweldohan nyo ng 324,000 to 420,000. Is this correct? President ng Unisys. I am not Website nyo to, brother. Yeah. The reason why I'm trying to explore this issue is because yung Unisys po, Mr. Chairman, I was about to go there. During that time, they were accused by the Department of Homeland Security of having a criminal fraud and transferring all the data to the Chinese government. Documented to. And now, nasa taon po tayo ng 2024. Kasi, ang Unisys po is in partnership
with Lenovo. Are you aware of this, that you are in partnership with Lenovo? Ang Unisys. That the Unisys is in partnership with Lenovo because Lenovo is a Chinese computer company. At yun ang ginagamit po ng ating digitalization, yung ating automation by the PSA. At kung ang ginagamit natin pong mga infrastructure, hardware, software, is under Lenovo, which is in partnership with Unisys. Mr. Chairman, all our data, hindi na tayo makakapag-complain. Nasa kanila na lahat. The millions of data of me, you, and everybody in here were already been gathered by the Chinese government.